ng Panginoon. At kayo ay nasa na pa tayo? Sa Panaghoy, chapter 3. Ngayon po i-recap ko lang po ang magsasalita at mag-go sa gabi ito, magre-read. Ang opening po natin at ang host ay ako po. At ako rin po ang magtutuloy sa from verse 1 to 10. From chapter 11 to 35, Sister Mildred. From 36 to 40, 43, 36 to from 66, 60 po. Si Sister Flor. Ang 61 to 66, si Brother Lance, at siya rin po ang closing prayer po natin. At ngayon po ay darako na tayo sa ating opening prayer. Hallelujah, O God, glory to God, glory to worship your name, Panginoon, O God. Sambahin, dakilain ang iyong dakila at makapangyarihan mong pangalan, O God. Lord, sa iyo po lamang kami nagtitiwala, Panginoon. Sa iyo lamang kami sumasamba, sa iyo lamang kami naglilingkod, Panginoon, O God. Lord, Panginoon, sa gabing ito, O God, ikaw po ang maghari at maguna, Panginoon, O God. Patnubayan mo, O God, ang aming gawain sa gabing ito, ang aming pagre-read, Panginoon, O God. Panalangin ko, Panginoon, O God, Ama, na ikaw po ang mag-lead sa aming pagbabasa, Panginoon, O God. Lord, bigyan mo po kami, O God, ng wisdom upang sa ganun ay maintindihan po namin, O God, kung ano ang ibig sabihin ng aming mga binabasa, Panginoon, O God. Bigyan mo po kami, Panginoon, O God, ng spiritual eyes, spiritual ears, Panginoon, O God. Buksan mo po ang aming mga puso, Panginoon, O God, na patuloy kaming maglingkod at ikaw ang aming sasambahin at wala nang iba, Panginoon, O God. Lord, marami pong salamat, O God, sa gabing ito, O God. Ikaw pong mag-lead, Panginoon, O God. We still praying, Panginoon, O Lord God, sa bansang Israel, sa kinaroroonan, O God, ng aming pastor, Panginoon, at ni Sister Crystal, O God. Lord, pagpalain mo, O God, ang bansang Israel, Panginoon, O God. Panginoon, alam po namin, Panginoon, kung ano mang nangyayari, O God, sa bansang Israel. Alam po naman po namin, Panginoon, O God, na ito'y nasusulat, Panginoon, O God. At hindi ito'y nasusulat, Panginoon, O God, at alam ko po pagtatagumpayan po nila ito, Panginoon, O God. Lord, ikaw po, O God, mag-protection sa kanila, Panginoon. I-bless mo po sila, Panginoon, O God. Lord, ilayo mo po sila, Panginoon, O God, sa kahit anumang kapamakan, Panginoon, O God. Dahil, Panginoon, O God, naniniwala po kami, O God, na iingatan mo po sila, Panginoon, O God. Kaya marami pong salamat, O God, for the taking care of them, Panginoon, O God. Lord, sa gabing ito, O God, ikaw po maghari, O God, ikaw po ang patuloy, O God. Lord, sa mga nakikinig, O God, at nakikibasa sa gabing ito, ikaw po, O God, buksan mo kanilang mga puso't isipan, Panginoon, O God, na at hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon, O God. Lord, thank you very much, O God. Ikaw po ang maghari manahan sa bawat isa sa amin, O God, at ibinudulog ko lamang, O God, sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Panaghoy chapter 3 from verse 1. Parusa, pagsisisi at pag-asa. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy niya ako sa lugar ng wala kahit bahagyang liwanag. Walang awa niya ako hinahampas sa buong maghapon. Tad-tad ng sugat ang buong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinilanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman, laging nasa bingit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Pinalibutan ako ng pader na mataas. Nanambitan man ako at humingi ng tulong, hindi niya dininig ang aking dalangin. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap
at kahit saan ako bumaling ay may pader na nakaharang. 10. Siya'y parang asong nag-aabang sa akin at parang leon nag-aantay. Amen. Hanggang verse 33 ako, sister, or ano yan? 33 or 36? 35? Okay. Verse 11, Kanyang iniligaw ang aking mga lakad at ako'y pinagwaray-waray niya. Kanyang ipinahamak ako. Kanyang iniakma ang kanyang busog at ginawa akong pinakatanda sa pana. Ang aking mga pana, ang mga pana ng kanyang lalagyan ng pana ay kanyang isinasaksak sa aking mga bato ng katawan. Ako'y naging kakutyaan sa aking buong bayan at kanilang awit buong araw. Kanyang pinuspos ako ng kapanglawan, kanyang sinuya ako ng ahenho. Kanya namang biningot ang aking mga ngipin ng mga maliliit na grava. Kanyang tinabunan ako ng mga abo. At iyong inilayo ng aking kaluluwa sa kapayapaan. Ako'y nakalimot ng kaginhawaan. At aking sinabi, ang lakas ko'y nawala at ang aking pag-asa sa Panginoon. Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ahenho at ng abdo. Ang kaluluwa ko'y naaalaala pa nila at napangumbaba sa loob ko. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nagaghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay umaasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik, sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy nagkakaroon siya ng pag-asa. Ibigay niya ang kanyang pisngi sa sumasakit sa kanya, mapuspos siya ng kadustaan. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil pangpakailanman, sapagkat bagamat siya'y nagpapanglaw, gayon may nagpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. Amen. Sapagkat siya hindi pusang nagdadalamhati o nagpapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Nayakapin sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa. Verse 35, Nailiko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Amen. Amen. Verse 36, Kung ang katarungan ay hayagang tinutuya, siguradong si Yahweh ay hindi magpapabaya. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrireklamo kapag tayo'y pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? Siyasatin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Dumulog tayo sa Diyos at tayo'y manalangin. Kami nagkasala at naghimagsik at hindi mo kami pinatawad. Sa iyong matinding galit ay hinabol mo kami at walang awang pinatay. Ang galit mo'y tila makapal na ulap na hindi malampasan ng aming mga dalangin. Ginawa mo kaming tambakan ng kasamaan ng sanlibutan. Kinukutya kami ng aming mga kaaway. Nagdaan na kami sa pagkawasak at kapahamakan.
Naranasan namin ang mabingit sa panganib at manginig sa takot. Hindi mapigil ang pagbalong ng aking mga luha dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Walang tigil ang pagdaloy ng aking mga luha hanggang si Yahweh ay tumunghay mula sa langit at kami lingapin. Nagdadalamhati ako dahil sa sinapit ng mga kababaihan sa aking lungsod. Para akong ibong binitag ng aking mga kaaway, gayong wala silang dahilan upang kamuhian ako. Ako'y inihulog nila ng buhay sa isang balon at tinakpan ng bato ang bunganga nito. Lumubog ako sa tubig at nasabi ko, wala na akong pag-asang mabuhay pa. O Yahweh, tinawag ko ang iyong pangalan nang ako'y nasa kailaliman ng balon. Narinig mo ang aking samong, huwag mong takpan ang iyong pandinig sa aking paghingi ng tulong. Nilapitan mo ako nang ika'y tawagan ko. Sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. Tinulungan mo ako, Yahweh, at iniligtas mo ang aking buhay. Hindi kaila sa iyo ang kasamaang ginawa nila sa akin. Bigyan mo ako ng katarungan. Verse 16, nakita mo ang kanilang paghihiganti at masasamang balak laban sa akin. Amen. Amen. Verse 61, narinig mo, Yahweh, ang panlilibak nila at mga pakanalaban sa akin. Nagsasalita at nag-iisip laban sa akin ng mga kaaway ko. Mula umaga hanggang gabi ay ako ang paksa ng kanilang usapan. Parusahan mo sila, O Yahweh, ayon sa kanilang ginawa. Bigyan mo sila ng hirap ng kalooban, sila iyong sumpain. Habulin mo sila at lipulin. Amen. Nakilayan pong Panginoon sa pagbabasa ng Panagoy, chapter 3. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Ama naming Diyos, ang mga dahilan sa lahat, dakilayan po Panginoon ng pangalan mong sambahin ka. Ikaw po Panginoon, ang aming pong Diyos na maaasahan. Ikaw po Panginoon, ang aming pong tanging tagapagligtas. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala po namin, pag-iisip po namin. Ipakita niyo po sa amin ang katotohanan na kami na mga anak mo, talagang mga anak mo Panginoon ay nagpa-practice, namumuhay ng ayon sa tama. At ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, na wala pong gagawin sa amin ng kaaway. Gagawin yung mga tao sa amin, laban sa amin, na hindi niyo po kami ipaghihiganti. Lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, nais mo, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay magbago. Bawat pagsubok, bawat hinanakit, ito po, Panginoon, ay para po, Panginoon, sa amin, upang matutunan po namin na kanino lamang po kami aasa, kundi sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami. At nagpapasalamat kami sa inyo pong mahabaging pag-ibig, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid niyo, pangunguna ninyo. At dinadalayan ko po ang mga bawat nakibasa at nakinig. Ikaw po magpala, magdagdag, Panginoon, ng karunungan, pero din po ng tatag ng pananampalataya sa kanila pong mga buhay. Hayaan mo na ito pong pagkain na ito na aming pong binasa. Patuloy, Panginoon, na aming pong basahin. Patuloy po naming alalahanin upang ikaw po, Panginoon, ay madakila at ikaw po, Panginoon, ay mapapurihan. Ikaw po mag-ingat po sa amin. Ikaw po ang gumabay. Dinadalayan po namin na ikaw po ang kumilos, magpala sa bawat isa. At sa iyo pong papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo, Kristo Jesus. Amen at amen. Amen. Glory to God. Tunay nga tapat dakilang ating Panginoon. Ayon nga sa verse 25, si Yahweh ay mabuti. Si Yahweh, parang mali ako. Ayon sa verse 25, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Truly indeed, na kapag tayo'y nananalig sa Kanya, ginagampanan natin kung ano yung kalooban niya, hindi tayo pababayaan. Tayo may tumaliwas o magkamali, basta't nandan yung puso natin at handa tayong talikdan ang ating mga gawain na hindi naayon sa Kanya. God is good, He is great, na hindi tayo, nandiyan yung kamay niya upang abutin tayo at tayo'y i-comfort tayo o tayo ay tatanggapin tayo ng ating Panginoon ng taos na buong puso.
So, muli, ako po'y nagpapasalamat dahil sa mga nakikinig sa gabi ito, nagpapasalamat ako at pagpalain kayo ng ating poong may kapal. Bukas magkikita ulit tayo sa chapter 4 ng Panaghoy. See you tomorrow and God bless you all. Thank you, Lance, my dear na anak. God bless you. God bless us. Thank you po. Amen.